So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So ayun mga pre, halos 4 na araw na hindi ako nakauwi dito sa bahay at hindi rin ako nakapagpakain ng mga alaga ko. So ayun, pag uwi ko dito kanina ay nakita ko yung sitwasyon ng mga pond at saka reptab natin, at meron akong isang nakita, yung pond ng mga breeder ng ating Platinum King Balon Molly ay talagang napakadumi. So na-notice ko mga pre ay maraming mga predator sa loob, yung mga tadpoles tsaka yung maliliit na palaka. So i-address natin yan ngayon. So lilinisin natin yung pond at syempre papakita ko na rin ulit yung mga breeder ko. So ayan, samahan niyo ako mga pre. Let's go! So ayan mga pre, ito yung pond ng ating breeder ng Platinum King Balon Molly. So tingnan nyo, ikumpara natin dito sa Goldust Molly natin. So grabe, sobrang dumi na ng pond natin. So nakikita ko kanina mayroong mga palaka at syempre parang may lumulutang na parang kung ano to, mantika. So tingnan nyo, so ayun o, tingnan nyo, yan. So kitang kita na yung may sala. So linisin natin itong mga pre. So naghanda na rin ako ng ating mahiwagang banyera. Ayan. So dahil umulan nung nakaraang araw, so yun, yung stock na drum natin dito. So actually nilinis ko to nung nakaraan. Nakita nyo sa video natin, nilagay natin dito sa breeding area ng ating mga guppies. So ngayon, meron na namang panibagong tubig. So hindi na tayo muna mag-culture ng mosquito larvae dito. So ihulog natin to lahat doon sa ating concrete pond. So yun, magde-drain tayo mga pre. Samahan nyo ako. Let's go! So ayun mga pre, magde-drain tayo. Grabing dumi oh. So ayun, siguro di-drain ko muna to ng tuluyan na bumaba talaga yung level ng tubig. At pagkatapos mga pre ay i-update ko kayo sa gagawin pa natin. So ayun mga pre, habang nag-drain tayo, so lalagyan muna natin to ng tubig. So bagong tubig yan. Pagkatapos kukuha din dito ng lumang tubig sa ating pond. Yan. So para hindi naman sila manibago. So siguro tama na to, para makita nyo lang yung mga breeders natin. So yun, medyo mabilis yung drain natin kasi medyo malaki yung drain out ng pond na to. So yun, i-update ko na lang kayo mamaya mga pre. So ayun mga pre, yung unang plano ko sana kanina ay magpa-partial drain ako. Pero grabe mga pre, tingnan nyo, ang dami-daming tadpoles dito. Yun o, yun o, tingnan nyo. Hanggang dito, ang dami, sobrang dami. So no choice tayo, kailangan natin itong i-fully drain talaga. So anyway, mayroon tayo ditong stock na tubig sa drum dahil nung karaang araw tsaka kahapon ay umulan. So meron tayo ng stock doon. So ayan ang mga breeders natin. So ayan, dahil wala tayo tagahawak ng camera, hulihin ko muna para may pakita ko sa inyo. Let's go! So ayan mga pre, klarong-klaro na sila. Ayan na, lumalabas na sila. So tingnan nyo mga pre, ayun o, grabe, ang daming predators dito. Ay nako, ayan sila o. So kailangan natin itong linisin kasi pag lumaki yung mga to, yung mga fry natin ay madidisgrasya. So ayan sila o, tingnan nyo, dami. So yun, kukunin ko yung mahiwaga nating viewing tank para makita yung mga breeders natin. Let's go! So yun mga pre, nakuha ko na yung mga breeders natin. So nandito na sila sa ating viewing tank. So ayan na sila, pasensya na kayo, medyo malabo yung tubig natin kasi nga green water. Pero try ko ipakita sa inyo. So subahan nyo ako. Let's go!
So ayun mga pre, kukunin natin yung mga fry nila. So sayang naman kung madadala lang mamaya sa paglilinis natin. So lalagay na lang natin doon sa kanilang fry section mamaya. So yan, linisin ko muna to mga pre at dagdag ako ng konting tubig para mailagay natin yung mga breeders natin. So i-update ko na lang kayo mamaya. So ayun mga pre, nakuha ko na yung mga fry nila. Yan. So ayun, sa mga kaibigan natin no, na may outdoor setup dyan. So ito yung isa sa pinaka malaking problema at kalaban natin. So wag tayo masyadong kampante sa ating pan. So tingnan nyo naman, kanina napakaraming fry. Tawag dun, fry ba yun? Tadpole ng palaka na pumasok dito sa net natin, sa drain natin. Pero tingnan nyo, ayan o, sobrang dami. Yan. So dahil sobrang busy tayo, napabayaan natin, so hindi natin na monitor na naitlugan pala ng palaka. So ito yung resulta. At isa pa sa pinaka nakakainis, ito tingnan nyo, ayan o. Yan, nakikita nyo ba yan? Yan. So, sa hindi nakakaalam, ito yung most dangerous na predator dito sa ilalim ng ating mga outdoor ponds. So, ito yung tinatawag na larvae ng dragonfly. Ayan. Ayan o, tingnan nyo. Ito yung larvae ng dragonfly. So, kaya nitong kumain ng 5 to 10 fry a day. So, grabe ito. So, yan. Close up natin. Yan. So tingnan nyo naman, sobrang gaspang ng katawan, ang tigas ng katawan. So yung ilalim, tingnan nyo, ayan o. So kapag meron nito 3 o 4, lalaki pa to mga pre, hanggang daliri kalaki. 3 o 4 na meron kayo sa inyong pond. So ubos yung fry nyo. So ganito nakakainis yung tawag dito, insekto na to. Ayan. So later on magiging dragonfly to mga pre. Ayan, yung adorable na dragonfly, kapag maliit pa lang ay nakakainis. Ayan o. Yan. So pasensya na kayo, nagbe-blurred yung mahiwaga nating camera. So ayan, marami na akong nasayang na oras. So i-drain linisin natin to pala. So nabubulol na ako. So let's go. So ayun mga friend, nagpapasok na ako ng bagong tubig. So mula doon sa ating grain catcher, sa ating drum. So yun, yung pinaka gagawin natin dito mga pre, ay kukuha tayo ng tubig doon sa drum sa pinakamaraming volume na kaya nating kunin. Pagkatapos lalagyan natin ng lumang tubig dito sa pond ng ating gold dust balloon molly. So para hindi sila manibago sa bagong tubig nila. So baka ma-stress pa yung mga breeder natin. So tapos ang usapan. So back to zero tayo ulit. So ayun nga pala no, sa mga kaibigan natin no, na nagbabalak gumawa ng concrete pond. So isa sa pinaka-importante mga pre ay yung elevation or ang tawag doon, inclination ng inyong flooring. So tingnan nyo, yung portion na yun, yung mataas na elevation, tsaka dito yung mababa. So yung pinaka-purpose nun ay napakabilis na mag-drain, at isa pa madali nating makukuha, madi-drain out lahat ng dumi sa flooring kasi nga naka-incline yung ating flooring. So kasi kapag flat, so mahihirapan tayo, so wawalisin talaga natin, kailangan ng maraming volume ng tubig. So dito pag tinapunan mo lang ng tubig, di-drain yan agad papunta dito, palabas sa ating drain out. So sana makatulong sa mga kaibigan nating nagbabalak pa lang na gumawa ng concrete pond. So ayan mga pre, nailagay ko na yung mga breeder ng ating Platinum King Molly. So ayan, nandito na sila sa kanilang pond. So hinihintay ko na lang na tumaas yung level ng tubig para hindi naman sila visible
At saka madaling dakpin ng mga predator tuwing gabi. So marami kasi dito mga ibon, mga kingfisher na minsan dumadalaw sa ating area. So kailangan natin protektahan. So kailangan natin medyo palalimin muna yung tubig para hindi sila madaling makuha. So ayun mga pre, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. So maraming salamat sa panonood ng mga video ko. Please like and share. At syempre huwag mong kalimutang mag-comment down below para malaman ko kung hanggang saan naabot yung video ko. So ayun mga pre, hanggang sa muling video. Maraming salamat. God bless us all and bye-bye.